Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Panibagong araw, panibagong pag-asa, panibagong lakas, panibagong galak ang nagmumula sa Panginoon. Kaya po sa umagang ito, pagsimula po tayo sa isang awit ng paghingi ng presensya ng Panginoon. Hallelujah. In the shelter of thy wing, I will hide in thee, hide in thee. There is no other place that I would rather be in the shelter of thy wing, in the shelter of thy wing, I will hide in thee, hide in thee. There is no other place that I would rather be in the shelter of thy wing. I will find your loving kindness. I will feel your warm embrace. I will hear your voice, and I will rejoice in the shelter of thy wing. I will find your loving kindness. I will feel your warm embrace. I will hear your voice, and I will rejoice in the shelter of thy wing, in the shelter of thy wing. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po aming Ama sa bagong umaga, bagong pag-asa, bagong dahilan para kami magalak, lalong sumampalataya, lalong umibig sa inyo. Maraming salamat po sa araw na ito. At ang dalangin po namin ngayong umaga, patuloy na maging bukas ang aming puso sa mga bagong mensahe nyo para sa amin. Magkaroon ng lalim sa amin at bigat yung mensahe nyo ngayon. At dalangin po namin mapaluguran lang kayo sa buhay ng bawat nanonood nito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At tayo po ay magsimula na. Ako po ay magbabasa sa aklat ng Romans 15:4. Sa Romans 15:4. Ganito po ang sinasabi sa aklat ng Romans chapter 15 verses 4. Sabi po doon, ang lahat ng nakasulat sa kasulatan noong unang panahon ay isinulat para turuan tayo, at sa pamamagitan ng kasulatan tayo ay magiging matatag, malakas ang loob at magkakaroon ng pag-asa. Salamat po sa Panginoon. At sabi po doon sa salita ng Panginoon, ang buong kasulatan po, ang ibig sabihin po ay buong Bible.
Kaya po, nararapat lang at tayo pong lahat ay inuutusan ng Panginoon na basahin yung buong Bible. Wag po sana tayo dun na nakikita pa lang yung Bible, parang nakakatamad ng basahin. Ang sinabi po ng Panginoon, basahin, hindi naman po kabisaduhin. Alam po ng Panginoon kung ano yung pinapagawa po niya sa atin. At ang, di ba po merong mga motto, mga quotes, mga salawikain at mga kasabihan na nakakatulong sa atin na minsan nakakapawi ng lungkot, nakakatanggal ng inip, na minsan yung magaganda pang kasabihan ng lalo na yung mga matatanda ay nagiging parang ano natin, parang ano tawag doon, parang motto. Yun na yung pinanghahawakan natin. E di lalo na kung ang panghahawakan natin ay yung salita ng Panginoon. Mas matibay at mas epektibo dahil ang salita ng Diyos ay buhay. At isa pa pong dahilan kung bakit talagang pinagdidiinan po sa ating mga anak ng Diyos na magbasa ng salita ng salita ng buhay na Diyos ay para matuto po tayo. Gaya nung sinabi dun sa verse sa Romans, yung kasulatan ay lahat ng kasulatan na isinulat noon ay para turuan tayo. Dahil po reading is learning. Ulitin ko po, reading is learning. Hanggang nagbabasa po tayo po ay natututo. Kaya po, kung sino pa po dyan, at tayo din po, paalala po para sa lahat, hindi lang po para sa mga hindi nagbabasa ng Bible. Paalala po para sa lahat, na tayo po ay patuloy na magbasa para patuloy tayong maturuan first hand ng salita ng Diyos at ng Panginoon. At una po, ang gustong ituro sa atin ng Panginoon sa Romans 15 ay katatagan or endurance. Yung katatagan po ay pwede nating masabi sa ganitong paraan. Lahat naman po tayo ay marunong mag-jogging. Kaso po, iba-iba po tayo ng tagal ng pagja-jogging. Siguro po ako mga 5 minutes lang, straight na jogging, tas mapapagod na ako. Maglalakad na ulit ako. Yung iba po, 7 minutes, dire-diretsong jogging. Yung iba po, 10, yung iba 15. Yung mga sanay ho talagang mag-jogging, mas matagal pa. At yung tagal nun, kung 5 minutes lang, 5 minutes na katatagan, yun lang ang kaya mo. Kung 7 minutes, yun lang yung katatagan mo. At tayo po, inuutusan tayo ng Panginoon na maging matatag sa lahat ng area ng buhay natin. Physical, spiritual, emotional. Gusto ng Panginoon maging matatag tayo. At hindi naman po katatagan, hindi naman po contest, hindi naman po palakasan, hindi pabilisan, kundi patatagan. Yung kahit isang step lang pero nakakapagpatuloy araw-araw, napakalaking bagay. Kesa yung mabilis ka, tas humihinto, pahinto-hinto ka naman. Mas maganda po yung hindi ganong kabilis, pero hindi ka naman mapigil. Yung jogging ka ng jogging, tas babagal ng konti, tas jogging ka, pero tuloy-tuloy, hindi tumitigil. Yun po yung endurance, yung nakakapagpatuloy ka kahit pagod, kahit naiinis, kahit nai-stress, nakakapagpatuloy. Humahakbang kahit ano ang nararamdaman. Yun po yung endurance. At hayaan nyo pong basahin natin yung Joshua 1:9. Ako po ay nagmamadali dahil gusto ko pong matapos natin sa maikling panahon, sa maikling oras, yung salita ng Panginoon. Joshua 1:9. Babasahin ko po. Sabi ng Panginoon sa Joshua 1:9, alalahanin mong palagi ang bilin ko sa iyo. Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matatakot o kaya'y manghihina, dahil ako, ang Panginoon na iyong Diyos, ay isa sa iyo, kahit saan ka man pumaroon.
Sabi po doon, alalahanin mo ang pinagbibilinan tayo ng Panginoon araw-araw. Alalahanin natin, magpakatatag po tayo. Magpakatatag po tayo. Dahil po tapat ang kaaway sa kanyang tungkulin. Nako, pwede natin talagang sabihin na talagang tapat ang kaaway para bigyan tayo ng panghihina natin. Pero alam nyo, ang nakakatuwa dyan, mas tapat ang Panginoon para patatagin tayo. Kahit gaano katapat ang kaaway sa pagbibigay ng mga alalahanin, napakatapat ng Panginoon para patatagin, palakasin ang mga anak ng Diyos. At lahat tayo nararanasan natin na parang gusto na nating umayaw. Gusto na nating tumakbo pabalik. Gusto na nating umatras. Pero buti may isang Diyos na nagpapatatag palagi sa atin. Hindi tayo hinahayaan ng Panginoon na matalo ng lahat ng ibinibigay ng kaaway, pero ang Panginoon nagbibigay sa atin ng dahilan para maging matatag tayo. Sa iba't ibang kaparaanan, pinatatatag tayo ng Panginoon. At naalala ko, kwento po ako saglit, naalala ko pag galaro kami ng basketball, hindi naman po ako talaga magaling. Minsan nakakashoot, madalas hindi. Ako po, pero ang ugali ko, gusto ko laging kalaban yung magagaling para nacha-challenge po ako kahit hindi ako ganong kagaling. Pero pagka pagod na ako, ang ginagawa ko, kumakampi na ako sa magaling. Tapos pagka ganon ang ginagawa ko, ang sinasabi nila sa akin, oh, ayan ka na naman, kumakapit ka na naman sa matatag. Yun po ang terminong ginagamit nila sa akin, kapit sa matatag. Ayan, kumakapit na sa matatag, pagod na. At sa simpleng kwento, bakit hindi po ganun ang gawin natin? Bakit hindi tayo kumapit sa matatag? Ba't hindi tayo agad kumapit sa Diyos? Yung ibang kasabihan pa ng mundo, sa patalim pa daw sila kumakapit. Bakit ka naman kakapit sa patalim? Pwede kang kumapit sa kamay ng Diyos. Bakit kung kani-kanino ka lalapit, kung kani-kanino pa tayo kakapit, pwede namang kapitan ng Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Napakabuti niya. At kung darating man po tayo sa punto na tayo ay nasa limit na ng ating katatagan, na normal namang dumadating sa buhay natin, na parang yung isang pagsubok na lang, parang hindi mo nakakayanin, yung mga ganong pakiramdam. Ang gawin lang po natin, napakasimple. Ang inuutos po sa atin ng Panginoon, pagka nandun na tayo sa limit, sa limitasyon natin, umamin tayo. Hindi masamang aaminin mo na kulang ka. At pagka aamin mo na kulang ka, humingi ka ulit ng bagong measure ng katatagan sa Panginoon. Turo ni Ma'am V. A new measure. Pagka hindi mo na kaya, pagka bibigay ka na, aminin mo na sa Panginoon. Huwag na tayong maglakas-lakasan. Huwag na tayong gumawa ng maraming paraan. Pagka nandun na tayo sa limitations natin, aminin mo at humingi ka ng bagong katatagan na nanggagaling sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Tuloy po tayo. Katatagan, susunod po, lakas ng loob. Courage. Yung lakas ng loob pong sinasabi po dito ay lakas ng loob sa pagpapatuloy sa buhay at sa paggawa ng mabuti. Hindi po yung lakas ng loob sa mga masasamang bagay. At ang gusto ng Panginoon, palakasin yung loob natin palagi. Katulad po nung apoy na hinahagisan ng panggatong. 'Di ba?
Ganon po gusto ng Panginoon na palakasin yung loob natin. Kasi pagka po hinagisan natin ng panggatong yung apoy, mas lalakas yung apoy, mas iinit yung apoy, mas lalaki yung apoy, at mahihirapang patayin yung apoy. Ganun po yung lakas ng loob na gusto ng Panginoon na taglayin natin. Kailangan lumakas yung loob natin, mas uminit tayo sa paglilingkod sa Panginoon, mas lumaki yung pananampalataya natin para mas mahirapang patayin yung ningas na nasa loob natin. At kung laging mahihirapan ang kaaway sa pagpatay ng ningas sa loob natin, lagi tayong magtatagumpay. Ito pong tatlo ay sangkap para sa pagtatagumpay. Tulad ng apoy na pinalalaki, ganun po yung gusto ng Panginoon na lakas ng loob. Dahil po kailangan po parehas yun, hindi po katatagan lang, hindi po pwedeng lakas lang ng loob. Kasi pwede namang may mga taong matatag pero mahina ang loob. Meron namang matiisin pero madaling sumuko. May sukuin. Yung mga okay lang siya na natitiis niya pero ayaw na niyang humakbang paabante. Meron pang mga taong ganon. Kaya pagka po nagtiwala tayo sa Panginoon, complete package palagi yung ibibigay ng Panginoon. Patatatagin ka niya at palalakasin niya yung loob mo. Kinakailangan mataglay po natin ito. At kung babalikan po natin yung Joshua 1:9, ito po ang sinasabi. Ito po yung pinaka-supporting verse po natin. Babasahin ko po ulit. Alalahanin mong palagi ang bilin ko sa iyo, magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya manghina dahil ako ang Panginoon na iyong Diyos ay sasayo kahit saan ka pumaroon. Huwag po tayong susuko, huwag tayong masisiraan ng loob, magpakatapang tayo. Inuutusan tayo ng Panginoon na maging matapang. Iba po yung takot sa duwag. Yung takot pwede mo pang mapilit, pero yung duwag kahit anong gawing pilit mo, duwag talaga. Hindi niyo mapipilit yung duwag. At ang gusto ng Panginoon, magpakatapang tayo. Hindi po sa paggawa ng masama, hindi po sa ibang bagay, pero magpakatapang tayo sa buhay, sa paggawa ng mabuti. Maging matapang tayo sa lahat ng nakikita natin, nararanasan natin, magpakatapang po tayo. At hindi po ibig sabihin na hindi natin nararamdaman yung tagumpay ay talo na tayo. Yung tagumpay ay wala sa pakiramdam. Huwag na huwag po tayong magniniwala sa pakiramdam dahil matatalo po tayo. Yung tagumpay parang katotohanan, kahit hindi mo nararamdaman, yung totoo ay mananatiling totoo. At ganon din po yung tagumpay. Kahit hindi mo maramdaman, pagka sinabi ng Panginoong tagumpay, tagumpay, walang makakapigil. Kaya po magpakatapang tayo. Magpakatapang po tayo, sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Mas takot sa atin ang kaaway, hindi lang niya pinahahalata. Mas takot, totoo yan. Takot sa atin ang kaaway, ayaw lang niyang aminin. Mas takot yung kaaway sa atin kaysa mas takot pa tayo sa kanya. Kaya po wag tayong susuko. Wag na wag tayong susuko. At tulad po nung sinabi ko kanina, uulitin lang po ulit natin yung gagawin natin. Kung darating po tayo sa punto na pinanghihinaan tayo ng loob, aaminin lang po ulit natin. Aamin lang po ulit tayo. At pagkatapos, hihingi tayo ng bagong katapangan na nagmumula sa Panginoon. At pag-uulit-ulitin lang natin yon na pagka hihingi tayo ng katatagan, hihingi tayo ng katapangan, nako, sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, walang gawa ng kaaway ang magtatagumpay sa atin kung pagkalagi tayong aamin at lagi tayong hihingi ng panibagong katatagan at lakas ng loob.
lagi tayong magtatagumpay. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. At alam niyo po, dumating din naman sa atin yung gusto na nating sumuko. Alam ko po yan. Nararanasan po natin yan. Hindi po papangit yung tingin sa atin kung aaminin natin na montik na kung sumuko. Hindi kabawasan ng pagkatao natin yun. Buti na lang hindi tayo sinusukuan ng Panginoon. Yun ang maganda sa Panginoon. Kaya kung ang Panginoon hindi tayo sinusukuan, wag din tayong sumuko. Dahil pagka kasama natin ang Panginoon, majority. Yun ang lagi nating naririnig. Majority. At gusto ko lang ilang segundo magpasalamat sa Panginoon dahil hindi niya tayo sinukuan. Sa panahong ikaw na yung bibitaw pero nakahawak pa sa iyo ang Panginoon. Kaya Lord, salamat sa Panginoon, hindi tayo sinusukuan. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. At bago po tayo umabot sa pangatlong punto, hindi kahit kailan po hindi magtatagumpay yung mga sumuko. At yung mga sumuko kahit kailan hindi magtatagumpay. Kaya wag na wag po tayong susuko. Amen? Okay, 5 minutes. Pag-asa. Pangatlo po, pag-asa. Pasensya na po. Gusto ko pa po sanang ipaliwanag pero ayoko pong lumabi sa oras. Kaya binibilisan ko po sa abot ng aking makakaya. At ang prayer ko po, patatagin tayo ng Panginoon. Palakasin yung loob natin. At lagi nating makita yung pag-asa sa Panginoon. Pag-asa. Magkaiba po yung naniniwala ka at umaasa ka. Iba po yung naniniwala tayo at umaasa tayo. Kasi pwede namang naniniwala tayo pero hindi ang Panginoon ang pag-asa natin. Kaya po kailangan suriin natin yung ating sarili. Baka po nandun lang tayo sa paniniwala pero hindi pa natin pag-asa ang Panginoon. Suriin po natin. Wag po sana tayo yung naniniwala pero iba yung kinikilos natin doon sa sinasabing, naniniwala akong gagawa ang Panginoon. Ang Panginoon ang pag-asa ko pero hindi makikita sa gawa. Kaya po, establish po natin na kung sa Panginoon tayo naniniwala, kumilos tayo na talagang tayo'y umaasa sa Panginoon. Yung umaasa sa Panginoon, kumikilos na ang Panginoon talaga ay ang pag-asa niya. At maganda po, pag-asa po talaga yung number 3. Kasi pwede naman po na matatag tayo. Kasama ako, gusto ko ring tumatag. Pwede rin naman na malakas yung loob natin. Pero pwede din na wala tayong inaasahan. Kaya po, complete package lagi ang Panginoon. Pinatatatag ka niya, pinalalakas niya ang loob mo, at may aasahan ka talaga, may inaasahan tayo sa Panginoon. Matibay yung pag-asa natin. Dahil useless yung katatagan, useless yung lakas ng loob kung wala tayong inaasahan. Kaya po ang Panginoon laging nagbibigay ng pag-asa. At gusto ko pong sabihin, yung laging sinasabi ng ating tagapanguna, ang Pastor Joseph, ang layunin ng programang ito ay para ipahatid na may pag-asa sa Panginoon. At ang layunin din po ng pag-aaral natin ngayong umaga ay para ipahatid na talagang totoo, maasahan at napakatibay ng pag-asa sa Panginoon. Naiyak pa ako ng konti. Kung nandito si Sir Paul, baka magalit pa yon. Bawal daw umiyak. Pero totoo.
dakila ang pag-asa na nanggagaling sa Panginoon. At babalik po tayo, Joshua 1:9 pa din. Babalik po tayo sa Joshua 1:9. Alalahanin mong palagi ang bilin ko sa iyo. Huwag kang magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya'y manghina, dahil ako ang Panginoong mong Diyos ay sa iyo saan ka man pumaroon. Yun ang pinakamatibay na source ng pag-asa mo, ng pag-asa ko at pag-asa nating lahat. Kaya tayo magiging matatag. Kaya tayo magkakaroon ng lakas ng loob dahil kasama mo ang Diyos. Kasama mo yung nagsusupply ng katatagan. Kasama mo, kapatid, yung nagsusupply ng lakas ng loob. Kasama mo ang Panginoon. Hindi maluluma yung kasabihang kasama mo ang Panginoon. Hindi manghihina yung kalakasan pagkakasama mo ang Panginoon. Hindi masisira yung loob mo pagkakasama mo ang Panginoon. Dahil walang pwedeng makatalo dun sa kasama mo. Minsan kampante tayo pag halimbawa may pupuntahan tayo, una nating itatanong, kasama ba si ganito? Hindi. Si ganito, kasama ba si ganito? Si sister ganito? Hindi din. Kasama si brother ganito? Hindi din. Minsan sa tao, pag may hindi tayo kasama, nawawala yung security, nawawala yung ating confidence. Parang ang hirap gumalaw, parang hindi tayo komportable gumalaw pag mayroong tayong hindi kasama. Pero kasama natin ang Panginoon. Wag nating kakalimutan, kasama natin ang Panginoon. Yun po ang gustong ipahatid ng Panginoon. Kasama natin siya simula nung una. Simula nung pinanganak ka, kasama mo siya. Simula nung lumalaki tayo, nagkakaedad sa Panginoon, kasama mo siya. At ang Panginoon napaka-pasensyoso sa atin. Kasama natin siya. Kahit nung hindi mo pa siya mahal, kasama mo na siya, sinasamahan ka na niya. Kaya hindi nakakatakot ibigay yung pag-asa sa Panginoon. Kasi noon pa man kasama mo siya, sinasamahan ka niya, iniingatan ka niya, ginagabayan ka niya. At lahat ng kailangan mo ibinibigay niya, kaya masarap doon ibigay yung pag-asa. Sa Diyos ng pag-asa. Kaya po mga kapatid, nawa po maging pag-asa natin palagi at huwag nating kalimutan yung bilin ng Panginoon. Sabi doon, huwag mong alalahanin mo lagi yung bilin ko sa iyo. Magpakatatag ka, magpakatapang ka, at lagi mong tatandaan, kasama mo ko. Kaya po, salamat sa Panginoon. Wag po nating iisipin na walang pag-asa dahil kasama natin ang Panginoon. Kaya po, sa umagang ito, sa buong linggo na ito, sa buong buhay natin, may pag-asa dahil kasama natin ang Panginoon. Walang pinakamatibay, walang pinakamatatag. Walang ibang pwedeng mas maging matatag dun sa katatagang nanggagaling sa Panginoon. Walang ibang lakas ng loob na pinakamalakas kundi yung lakas ng loob na nanggagaling sa Panginoon. At walang ibang pag-asa kung hindi ang Panginoon. Kaya mapagpalang umaga po, sa Diyos ang lahat ng papuri, patatagin tayo, palakasin tayo, at ang Diyos ang pag-asa natin.